Hello, nandito na naman kami. The news team. May kape kami kasi mahaba itong pag-uusapan natin ngayon. Parang magiging state of the nation to. Ano pinanonood nyo? Dahil hearing. Maghahaba rin ang hearing. Live. Kaya we have to see what's going on. Kanina pa to. Importante. Nakita nyo ba yung sinabi ni Pinky Marcoleta? Yes, nakita Sabi namin. ni Pinky Marcoleta, bakit ka ba... Nagmamadali. Why are you always defending the Discayas? Yun. Oo. Narinig namin. Sabi ni Marcoleta, no, of course not. Hi, Jing. Hi! Hi, Henry. Hi, Ses. Napapanood nyo din ba? Oh, kayong mga nasa abroad, ay si Ses, hindi, nasa BGC lang pala. Ay, inis din kami rito. Kakainis eh. Napanood mo yung EDSA? Henry, Jing, napanood yung EDSA? Dito sa mga kababayan natin sa Amerika, sobrang galit. Saan? Saan nagagalit? Sa corruption? Sa mga na lumalabas na revelation kung paano naghahatian. Alam mo yun, mula umpisa, sinusubaybayan nila. You know, there's a lot of Filipinos here, Filipino Americans who are so in touch with everything that's happening in the Philippines, in the country, and they've been watching the news since I think early this year, since the impeachment case, and then biglang naging ito na, no? Nagsanga-sanga na yung mga issue sa bayan natin, kaya lalong umiinit ang ulo ng mga kababayan natin na nakikita namin ni Henry dito, no? Pati kami galit. Oo, hindi lang. Dito, yung halata-halata pa nagsisinungaling, halatang nililigaw yung hearing, halatang pinipili yung kanilang titirahin, halatang dinidefend yung, marami nagagalit dahil sa ganun. Yun ang nakakainis. Diyan sa BGC, Ses. Diyan sa Bonifacio Global City, Ses. Iba ba? Dito naman, sa aking sulok, kailangan din naman nating katigan si bagong Speaker Dean na tinigil na nga yung hearing sa Kongreso dahil wala naman daw naniniwala sa kanila. Tama siya. Oy, may self-awareness yung mama na yan, di ba? May self-awareness. Props to him. Maganda yung sagot niya. Ba't pa tayo magpapatuloy? Wala naman naniniwala. Pero maganda rin na may Senate hearing kasi mabubunggo mo yung Senate hearing sa ICI, hopefully. Di ba? So meron tayong dalawang pagbabatayan ng ating facts or kasinungalingan. Okay. Ngayon, it's getting exciting because Justice Carpio said, this does not absolve the president. Hindi naman. From all of this. Hindi naman. Dahil yung bagong, di ba, PCIJ na talaga sinabi yung mga campaign contributions from contractors, both for President Marcos and Duterte. So, yun ang mukhang sisilipin din ng ICI yun. At sa hearing ngayon, narinig nyo ba nung tinatanong ni Senator Ping Lacson, si Secretary Manny Boloan, kung saan ba maaaring kinuha yung kay Joel Villanueva na unprogrammed funds at may nabanggit yung allocable. Okay, ito ho ni-research namin to sa Google kung paano i-pronounce ang salitang yan. Kasi lagi natin narinig, ano hindi dinig natin? Allocable. Allocable. Yung parang naaalok. Allocable. Inaalok naman kasi talaga. Diba? Kaya allocable. Naalok ng komisyon. The system is flawed kasi may allocation bawat congressman talaga sa pondo, di ba? Inireklamo nga ni Senator Marcoleta na bakit party list 150 million lang ang ordinary. Sabi niya ang ibang congressman 1 billion. It's part of the system. Kaya nga, pero sa umpisa pa lang, sa NEP pala, sa National Expenditure Program, na wala pa dapat insertions kasi budget pa lang yun wala pang BICAM. Nakasingit na yung tinatawag na presidential fund, yung allocable nga, yung pang-alok. Ano ba tamang pronunciation? Allocable? Allocable.
Allocable. Ayun. Allocable. Pinaganda ko lang yung mali eh. No? Allocable. Allocable. There you go. Kanina sa hearing sabi leadership daw leadership fund or unprogrammed. Pare-pareho lang yun. Yes. Yun ang mga terms nila. Pork barrel din yan. Pork barrel, yes. Iniiba-iba lang ang pangalan. No, wala yung pork barrel, pero they found a way. It became unprogrammed funds. They found a way. Ayun, kaya pala yung mga nagtitistigo, kaya pala allocable. Tumatawag sila, sir. Inaalok nga. Gusto mo ba? Inaalok sila. Kaya nga allocable. Kaya nga inaalok. Allocable. Di ba may negotiator kinukwento kanina? Excuse me, ha? Ang tama pronunciation, my friends? Allocable. Ha? Allocable. Ayan. Allocable. Para malinaw, hindi allocable. Doon tayo sa allocable kasi inaalok. Pero Kaya kaloka. Hindi, pero ano tinitignan natin? Napansin nyo ba na lahat ng involved, sinasabi nila wala silang kasalanan? Lahat. Si Diskaya, wala daw siyang kasalanan. Si Hernandez, wala daw siyang kasalanan. Si JP Mendoza, wala daw siyang kasalanan. Hindi, pero yung malaking revelation kasi ngayon, at least meron ng sworn affidavit si Henry Alcantara. Di ba? Sinuportahan ni Justice Remulla. That affidavit, as of today, September 23, in-implicate na si Nodani. He named the usual suspects na alam natin lahat. Na doon din na talaga involved din sa Napoles. Di ba? So sabihin na natin dahil lahat lumalantad na, lumutang na pangalan. Si Jinggoy. Si Joel Villanueva. Ano yung kaso ni Jinggoy? Bong Revilla. Diba? Sa di ba? Plunder. Tsaka bribery. He was acquitted of plunder but convicted of bribery. Supposed to serve 14 years in prison. Si Remulla was acquitted of plunder. Si Revilla was Revilla. Kasi parehong taga-Cavite. Si Revilla was acquitted of plunder but was asked by the civilly he owed 124 million pesos. He still does. Dahil pinapabalik sa kanya ng Sandigan Bayan, hindi naman binalik, di ba? Ibalik yung pera ni Bong Revilla. Ayaw niya ibalik yung pera. And the others are si Joel Villanueva. Involved din dati yun, di ba? Kasama rin yung sa Napoles eh. Kaya lang hindi lang congressman lang siya noon. Pinapadismiss na siya sa public office, di ba? Correct. Ombudsman Carpio Morales, pero may problema rin sa justice system, sa judiciary. Tama ba? Kasi bakit naman, di ba, nakasuhan na sila, ang lalait lang ng mga sentences at nababa yung krimen. Bakit ganon? That's why we're not only talking about the corruption in terms of money stolen, more like the corruption of institutions. And values natin as a people. Ano ba? How come they can run again? Dapat yan disqualified na from office. Di ba? Mag-apply ka ng trabaho sa SM bilang contractual. Kaya gusto ko nga yung kung ano man yung galit ngayon at patinding galit, iparamdam sa 2028. I think dapat wala na itong mga yung anti-dynasty bill. Dapat mapasa na yun. FOI. One of the redeeming value na lang siguro yun. At saka yung FOI, yung Freedom of Information, mapasa. But who will pass the anti-dynasty bill? Lahat ng dynasty. 38 years na nga yung dynasty bill. Guys, nag-attend ako nung EDSA March, no? Nakinig ako kay Chelo at kay Heidi Mendoza. Meron silang action plan. No? Call to action. Let us all sign, sabi nila, a people's initiative that so they can file this with the Supreme Court. Yung pagpasa ng Freedom of Information para lantad lahat ng SALN, lahat ng open infra basically. May transparency na, di ba? Kailangan din natin baguhin yung political dynasty, yung law na sinasabi ni Heidi Mendoza. Kasi paano natin ipapasa yan? Kung sila nga ay magkakamag-anak. No? So, political dynasty, yung FOI. To improve na image. Yes. Diba? And yun ang sinasabi nila, dalawa na only then we can do something about this. Kasi ako sumasakit na ulo ko
Naiinis ako pag nakikinig na ako ng hearing kasi so what? Ano nang gagawin natin, di ba? We become impatient. So yung rally nung EDSA, nakita ko lang, medyo humupa yung pakiramdam ko dahil sabi ko, wow, ang dami palang nagde-demand ng change. Ano sa sistema. Obviously talaga. At kasabay kong maglakad sa marcha si Solita Monsod. 85 years old na yan. 85 years old, sabi niya, Chari, even if this will be my last walk, I will do this for change. Tapos naglalakad kami, sabi ko, excuse me po, si Maring Winnie tatawid. Alam mo kung sino nasalubong pa namin, isa pa, si Maribel Ongpin, nanay ni Apa, naka-jacket din. Ang I mean, you know, they're 80s, 80 plus, pero naninindigan, nakaka-touch, no? Nakaka-ano na parang wow, nabuo ulit ang loob ko na may pag-asa ang bansa. Pero alam mo, Chari, napansin ko, hindi lang mga matatanda yung katulad, kahit mga contemporaries, ang dami rin mga bata. Yes! Na gustong na-involve dito. Ito mga Gen Z, at least kwento ko ha. Ito yung nagpapatakbo ng mga social media eh. Tingin ko talagang may traction na may attempt talaga na i-overtake ng ibang grupo yung trillion peso march kasi sa kabilang banda andun dumating si Chavit Singson may dalawang booth na mga lugaw nagbibigay. Binu, andun din si Philip Salvador. Binu. Tapos nung naglalakad kami dun sa bandang Aguinaldo may stage din na sinasabi Marcos resign. Marcos, kala ko nga magkakaanuhan, buti na lang may mga pulis. Tapos lumapit si Yoli Ong, sabi sa akin, naku, walang audio yung stage natin. Pinutol ata. Sabi niya kasi ang merong audio yung sa kabila na may Marcos resign na call. Sabi ko, ano ba nangyayari? Ang gulo, di ba? Kasi dati, yung laban, malinaw. Yung sa People Power, isa lang ang kalaban, no? Ngayon, ang dami. Kaya medyo yung mga corrupt. Oo, nakaka-ano din. And people were... Pero hindi nila na-drown out yung people power movement. Kasi ay sigaw sila ng sigaw doon sa kabila. Nagdatingan na yung mga galing Luneta later in the afternoon, mga estudyante. Drinown out yung call nila na Marcos resign. Ang sagot ng mga estudyante, Marcos Duterte, walang pinag-iba. Marcos Duterte, walang pinag-iba. Ganon. Sabi ko, ay magkakagulo to. So talaga may attempts na talagang sirain yung ganong kalawak na indignation na laban sa corruption. But the trillion peso march was not for any political figure. Diba? Just the fight against corruption. Actually, corruption. Kasi pag tinignan mo, Marcos tsaka Duterte, yung Duterte may mga kaso. The father is in the ICC, nakakulong. The daughter who wants to be president in 2028 still cannot explain how she spent the 100 plus million pesos when she was Secretary of DepEd. And she has an ongoing impeachment case against her. Si Marcos naman, pinag-uusapan natin ng corruption, tsaka yung mga budget na yan, yung mga allocable, tsaka yung mga NEP, no? Pero, ang bottom line nun, yung budget, siya ang pumipirma. And the last budget, the 2025 budget, was worth 421 billion pesos. He vetoed 29 billion pesos. So yung pera na ninakaw sa DPWH, kasama dun sa pinirmahan niya. So, pinirmahan din niya. Pero marami pa rin dapat na, di ba? Na na-veto pa dapat. And he still owes 203 billion pesos in taxes. Because of the estate of his father that is managed by him and his mother na hindi pa nila binabayaran. Kaya alam mo, feeling ko talaga, buti na lang nangyari din yung mga pagbaha ng last week of July. That led to that mahiya naman kayo dun sa SONA. Pero in fairness naman I have to give credit naman kay BBM. At least siya yung nag-initiate the investigation. At saka yung sa kanya yung yung sumbong sa Pangulo na naging source nila Ping Lacson ngayon. Pero kaya may privilege speech. Kung saan man pumunta sabi niya, wherever this leads us, di ba? Sabi ni Vince Dizon. Okay, let's see. Talaga, kaya nga, wala nang kapamilya, walang sasantuhin. Yung mga pronouncement. So, tignan ko lang wherever this takes us, yung mga gano'n na kahit papano, unti-unti nakikita na natin, nadidiin na sila Saldico, di ba? Sila ng mga alay din niya, di ba? Danny, meron lang akong napansin, di ba? Alam mo yung massive rally last Sunday,
gave me 1983, 1986 values, no? Parang nade-deja vu kaya si BBM sa nakita niya? Hindi ba? Parang siguro kinakabahan din siya sa laki ng galit na yan. Kasi parang halos katumbas nung mga nangyari noon. Hindi ba? Nandun siya sa project niya noon na redemption of their family name, etc. The point nga na ang dami nilang hindi sinasagot noong araw, hindi nagpapa-interview. Hindi campaign, di ba? Nag-campaign, ayaw mag-participate sa debate. I mean, I know that he is, well, many people say he's better than the last one, than the last president, but still, I can't help but think, meron talagang Diyos, no? Meron talagang karma. Kung hindi nga nangyari yung Pero tignan mo, Jing Ren, ha? We have to also grant this to him. Nung nagkagulo sa Menjola, maximum tolerance sa mga pulis. Mas maraming pulis na Isipin mo rin, alam nyo, bigyan din natin ng credit si BBM dahil, di ba nagkagulo sa Menjola, anniversary ng martial law. Pero maximum tolerance yung pinairal ng pulis. Hindi ba, on the day that we commemorate martial law, parang ang laki rin ng contrast. Pinayagan niya mga tao. Sinabi pa niya na, kung hindi ako presidente, nandyan ako sa lansangan. Di ba? Kikirali din siya. So, 93 I think talagang wala na rin siyang choices. Kailangan na rin niyang ibulgar lahat ng katiwalian na nakita niya, di ba? Kaya lang hindi natin alam kung hanggang saan ito makakarating at kung sigurado kasali din siya sa masasaktan o madadamay, hindi ba? Oo. Kasi Jing, he tolerated it for too long. Alam naman niya yan, no? Wala na siyang choice dahil parang ang daming pera talagang, it's unimaginable. Imagine, trillion. So, and I cannot imagine suitcases, 20 suitcases from the garage na iaakyat lang ng mga tagadala nung baka DPWH. Sa hotel. Sa penthouse. I know. 1 billion, alam mo, 1 billion pesos in 20 cases, ha? I'm thinking that's the penthouse of Horizon Homes. Horizon Homes, hindi siguro ng hotel. Because right beside is the most expensive condo in Metro Manila, yung Horizon Homes ng Shangri-La. Malamang doon, hindi doon sa hotel. Pero ang akin, hindi niya alam, yung si Secretary Manny Bonoan, surprises me kasi napakakalmado. Nagsasalita yung district engineer niya na limpak-limpak ang ninanakaw sa departamento niya. Wala siyang alam. Wala siyang alam. At saka yung Yusek Cabral, paano yun? Tapos kaya nga ang sabi ni Maring Winnie, ni Professor Solita Monsod, dapat mag-focus tayo sa mga politicians, sa mga mastermind nitong anomalya na ito. Kasi, pero naiintindihan ko rin si Senator Ping Lacson na nagbi-build siya ng mga ebidensya pwedeng gamitin sa korte, no? Pero ang masakit, nakikita na kasi natin ng mga Pilipino kung gaano kagrabe yung nakawan. So, yun yung pakiramdam ng mga tao na nagmarcha sa EDSA. Parang they want immediate action from the government at nakukulangan. Kasi parang bakit hindi pa nakakulong? Nang naglalakad si Professor Monsod, sabi nung isa, Di ba ma'am, sagutin ninyo dahil this bugs me. Bakit wala pang kasong fina-file ng COMELEC laban sa kanilang lahat na nakatanggap ng mga contributions sa campaign contractor. Contributions sa contractor? Asa na yung mga kasong yon? Di ba? So parang ang daming hindi ginagawa pa rin ng gobyerno. Kay Cheese Escudero. Correct. Ang dami So kulang. Kaya ganyan, mag-escalate pa ito kung hindi nila gagawin yung tama. Pero chances are mag-escalate talaga. Kasi
ano ang gagawin ng gobyerno? Wala naman silang ginagawa eh. Dalawa lang ang tinitignan ng taong bayan ngayon. Yung ginagawa ng Blue Ribbon Committee at ICI. Bukod doon, wala naman sila. They don't expect anything from the government anymore. Yung ICI, sabi nga ni Jing Reyes, paano naman nakuhanan ng mga dokumento at natamperan ng dokumento pa ang ICI ng DPWH? Naransak pa daw ang opisina ni Yusek Cabral. Diba dapat may mga video? Bakit hindi pa yan pinapadlock? Hindi ba? Bakit hindi pa confiscate ang mga computers? Kung ano man yung kanilang mga vault of documents, bakit hindi pa yun kino-confiscate o kinokolate para makatulong sa And while all of this is going on, kasi kitang-kita naman yung proseso kung paano binubuking lahat ng nagnanakaw sa gobyerno, yung ibang agencies, nagtatago na yan. Habang ongoing ang DPWH. So yung customs, yung BIR. Parang ang tingin ko lang, Jing, there is an element in the investigation in this whole process that is highly performative. We know that they have to take action behind the scenes. Action that we cannot see, no? Pero dapat gumagalaw na sila para i-protect yung mga dokumento, para mag-gather ng evidence. Ano ang nangyayari doon in that respect? I want to know because alam mo, yung panonood ng Senate hearing at kung ano-ano mga press release, statements, that's all performative in a way because they're playing to us, hindi ba? May audience sila. Kailangan magtrabaho sila nung paano nila papalakasin yung kaso laban sa mga ito, laban sa politicians, sa mga DPWH officers, and doon sa mga kasabwat na contractors. Then ako nga naiinis ako sa idea na may magiging state witness talaga na sobrang protektado. Dapat sila lahat mag-serve ng jail time. Everybody, state witnesses should go to prison. Pero you know what? Ang isang mahalagang legislative step is yung pagpapalakas doon sa ICI. Yun, hindi yan performative. It will take, political will to pass that. Na para merong powers, itong ICI, walang powers eh. It's what basically... Walang contempt powers, kulang. Kaya gusto i-mandate by law eh. Di ba nila Laila de Lima? Yes. Yun, ipasa nila. Actually, marami ng mga ahensya ng gobyerno na may ganun naman dapat ang trabaho, COA. Kaya lang, ngayon... Kasabwat din eh. Lumalabas na kasabwat pa rin. 1% sa bawat project. At saka DBM malamang meron din, no? DBM. Kasi ba't ang bilis ng release din ng pera? Exactly. Narinig ko, pati DBM kasama dyan. I don't know if it's up to the level ni Pangandaman, pero meron din DBM dyan, I'm sure. Nakasingit doon sa budget insertion na yun. Yun yung dapat silipin. Parang walang katapusan. Nanonood ka lang hearing. Walang katapusan yung... Wala na nga tayong pinagkakatiwalaan. Di ba yun yung feeling? Parang may ganyan. Saan kaya galing ang pera niyan? Nadismaya. DBM ang nag-release ng pera, di ba, Danny? Sa mga project ng DPWH. Yung project, in-approve on this day. In-award the following day. 2 days later, binayaran 40% completion. Okay. May notice. We should credit the work of Senator Lacson in exposing the process. Diba? Meron naman talaga siyang trinabaho para mabulgar yung doon natin nalaman lahat yung pagkakasino. Yung pick-up, yung Philippine Pero dati, galing sa journalists, sa mga news organization nang gagaling ang exposés, bakit wala na? Ang hina ata, no? PCIJ, nandiyan naman. Meron pa, PCIJ. Hindi lang pinapakita. Mahalaga rin kasi yung access. Mahalaga yung access sa dokumento eh. Ayun, may bayad. Ng access. Hindi lahat may mahirap access. Mahirap kumuha ng mga dokumento from the SEC
kasi babayaran mo bawat request. So sabi ng PCIJ, nahihirapan silang kumuha, mahal. So, pero marami pa rin. Ibig sabihin, marami pa rin mga journalists, PCIJ, Verifiles, in a way, yung Rappler. So, meron pa rin mga journalists na sinusubukan. So, kailangan ma-push pa yan. So, freedom of information. Wala namang pumapansin dahil hindi uso. Hindi ni Senate hindi iniimbestigahan kung anong ina-expose sa mga journalists eh. Hindi ngayon lang uso kasi ayan napapansin sila. Kayo pag-usapan natin after EDSA kailangan i-sustain yung galit sa internet or sa social media or mainstream media. Tuloy-tuloy na wag humupa. Di ba? Para at least hanggang sa may managot. One thing I noticed then dun sa protest was the presence of showbiz personalities. Hindi ako fan ng mga karamihan dyan. But Sunday, I heard what Vice Ganda said, no? Talagang nagmumura at nanggagalaitis, galit. At talagang may mensahe siyang matindi sa Pangulo, di ba? Parang nag-warn siya kung gusto mong magkaroon ng demokrasiya, bla bla bla. At pinagmumura niya lahat ng magnanakaw. So, these celebrities, I think, should use their voice and their platforms and their influence to continue pushing back, to continue advocating for action on this large-scale corruption. Dapat tumulong sila doon, hindi ba? Kasi ang dami nilang followers, dami nanonood sa kanila, so dapat nilang ipagpatuloy yan. Isa yan sa, tingin ko, bukod sa taong bayan na mga talagang sobrang galit, civil society, media, di ba? Para ma-sustain yung interes ng tao at ang pagbabantay. Dapat hindi humupa We have to keep pounding di ba? Yung talagang everyday, tira, basta importante kasi at least nandiyan yung ICI, nasusundan natin, nandiyan yung Senate hearing. Ang laking bagay kasi ng Lacson now is the Blue Ribbon Committee Chairman. Diba? Kaya ako sinasabi yung mga showbiz personalities, inumpisahan na nila di ba? Ang journalist may limitation pagdating sa ganyan Hindi basta yung mga reporters and anchors hindi basta makakasigaw yan at makakapagmura sa mga mandarambong na nasa harap nila, di ba? Pero these artists and entertainers, they have their own platform, they have their own voice, they don't have a code of ethics na susundan nila. They can be biased. So, they have to be biased in favor of the truth and in favor of their country. Okay, talking about media, since you're talking about having ethics and having guidelines, may reporter ng Channel 5 na nagko-cover nung Sunday na montik siyang pagtulong-tulungan sa Mindiola? crowd. Sa Mindiola? Nagla-live siya. Si Gary, nakasalang ako nung nagre-report siya pero this happened later in the evening. What was his name, Ses? I didn't get his name. Gary. Okay. Gary, una kinukutsa siya, no? Tinuturo siya nung there was this guy in the crowd habang nagla-live. Tinuturo siya nung isang lalaki sa crowd. Mamaya yung lalaki, pumasok na sa frame niya, tapos ginaganon, on air, ginaganon si Gary. Nakamas yung lalaki? Hindi nakamas. Nakahat, elderly guy, no? Okay. Tapos tinulak ni Gary, no? Tapos, to Gary's credit, he was very calm. Dapat na, he was very professional. And he was trying to talk to the crowd. Pero yung mga tao, lumapit na sa kanya. Mabuti yung mga polis na sa likod niya, yung mga polis umabante, umawat. No? So, journalists are getting caught in the middle of all this. No? In this case, there are two camps that were present on that day. No? One camp was, three camps actually. No? There was one group of people, yung madami, who were asking for something, who are against corruption.
merong Marcos group, merong Duterte group. So, yung journalists may ipit talaga sa gitna no? Meron pangkaliwa. No? Oo. I will ask you about yung rioters. Yung 200 na rioters. What are your thoughts about those guys? I condemn. Dapat yun. They were trying. They were not, wala namang political cause yun eh. Oo, they were money-oriented lang yung pera lang Alam mo, Diba, naalala ko yung nangyari sa atin nung EDSA 3. Yung kaya yun, ERAP. They burned. Tinatawag yung mga sasakyan natin. Rioters burned the crew cab. Yeah. Sadly. Sinunog. Sadly, yun yung may nasunog nun, di ba? Pero sadly, yun ang pinikap ng foreign press. So, ang tingin sa ibang bansa, violent yung rally. Kasi maganda for pictures, visuals Alam naman natin, di ba, na yan yung sabi ko sa Reuters, pinikap niyo yung EDSA? Hindi, yung Mendiola ang pinikap namin. Nag-comment nga ako doon sa isang post ng isang international news organization. Kasi ang picture yung Mendiola, tapos ang caption niya, thousands of protesters. Tapos, is the Philippines the next Nepal or Indonesia the next powder keg? Ganyan. Sabi ko, that's the peaceful protest involving tens of thousands of people was very peaceful in another location at earlier in the day. Yeah. Yan ang problema rin sa foreign news. They pick up yung violent, they pick up yung visually active na mga alam ko dahil galing din ako doon. Pero ganyan din tayo. Ganyan din yung domestic news. Yun din ang top story ng mga balita. Kasi yun yung mga storytelling pictures, yung bumabato ng Molotov, bumabato ng... But in domestic news, merong nag-organisa ng mga... Meron talaga mga old politician na in-identify na Na-identify ba? Yeah, Harry Amping, si Attorney Topacio. Yung mga nag-instigate noon, yun ang nasa isip talaga nila. Yun ang nila. Manggulo. Para sa pictures, para sa video, para yun ang lalabas sa alam nila They could have deteriorated into something else. It could have sparked the violence could have spread kung hindi yun na stem kaagad, hindi ba? Remember, you know what? I don't think they have during quarantine. I don't think they had enough money. It would take a lot of money. May ibang journalists ang sinasabi, the people who are rallying, who are among them, had legitimate concerns. And ito yung mga taong forever hindi na bigyan ng pagkakataon sa buhay, yung mga ganon, no? And it's not like, hindi ito yung mga taong who discuss issues about the country around posh dining tables in villages. I mean, there are some people who are making this a class issue. Ang problema naman ng Pilipinas, problema natin lahat Oo. Corruption is everyone's problem. We're talking about ngayon nangyaring gulo. Na-isolate talagang exactly. Yun. Inorganize lang yun. Wala naman talaga sa agenda yun na kunwari corruption yun ang parang issue nila. Hindi naman yun naging, parang binayaran sila kasi John Vic Rebulla admitted kanina lang. Sabi niya, they have videos, they were being paid 3,000 pesos each. Nakita na talaga may nag-organize. Galing sa supot yung tigil. Tapos ang maganda, meron ka ba nakita na pinasok yung hotel, yung Sogo, pinasok yung, di ba, yung mga traffic lights, sinira. Yung mga ganon. Hindi totoo na masa yung nasa Mendiola. Masa rin yung nasa EDSA. Nakita ko sila, naka-MRT, pero iba yung agenda. May iiyak ka dahil sa makikita mo, umulan. Sabi nila, hindi tayo atras. Lahat kami basa. May mga ang dami rin doon masa. Kaya wag nilang sabihin na yung Mendiola ay nagre-represent ng masa. Hindi Hindi. Yung MRT, maaano ka, lahat nakaputi Yung tinawag kasi. Remember that's how they framed EDSA 3, di ba? Yeah. It war siya. Ang nakakalimutan, yung power siguro ng simbahang Katoliko sa Pilipinas. Sa palagay natin, wala na, di ba?
Kasi parang after EDSA Revolution, tumahimik, nawala si Cardinal Sin, nawala ng representant, nawala ng parang dito, no? Tumatayo na Cardinal Sin. Pero nung nagtawag ang simbahan ng ₱1 trillion march, nagtawag sa mga sermon sa simbahan, sabi, hindi natin pwedeng pakialaman ang nakawan na dahil nakawan na yan eh. So nagtawag na yung simbahan, kaya palagay ko ganun kadami. So palagay ko talagang simbahan to yung Katoliko na sabi it's natin. It's about time the church spoke up because during the drug war, the church was silent. Yes, but Bishop Ambo David of Caloocan stood there sa stage and already, sabi niya, may hawak pa siya yung shepherds. Sabi niya, maraming naliligaw na mga tupa. Ito ho'y ginagamit sa pagtungkit ulit ng mga tupa para sumala ulit sa Pero nagsasalita na ang simbahan ngayon. Kaya palagay ko, mag-e-escalate to kung walang gawin itong BBM government. Malakas pa rin ang simbahang Katoliko. Oo, kaya hindi ma-approve yung divorce bill eh. Oo. Pero higit sa lahat, obviously, alimbawa, yung sa gulo sa Mendiola, may nag-organize, number 1. Number 2, yung nanawagan sa Campo Aguinaldo na mag-withdraw yung military ng support kay BBM. Obviously, may ibang agenda rin yun. So, ito bang dalawang to, may isang agenda, palitan yung narrative na hindi lang ito anti-corruption, anti-BBM, nakasentro doon. Yun ang gusto nila gawin eh. Na magulo ang buong bayan, galit kay BBM, ito ang video, nagkakagulo. Palagay ko, yung forces na nag-organize nitong mga gulo na ito, yun ang dapat habulin din eh. And there are forces also trying to woo the military, tama ka Henry, na mag-withdraw ng support. Oo. Usually dyan, sino ba yun nandun? Pera din ang bumabaha dyan. It's not likely to happen. Yung support, mag-withdraw, I don't think it will, walang prosper, tingin ko, solid pa rin so far kay BBM, feeling. No. Pero I just want to talk about, total na pangalanan na 2 senador na nakaupo ngayon. Tingin nyo ba dapat si Jinggoy and Joel, feeling nyo ba dapat mag-inhibit sila? Kasi may ongoing investigation pa rin ng Blue Ribbon eh. Andun pa ba sila? Should they mag-recuse na sila, not attend anymore? At the very least, they should inhibit themselves from all these hearings. Kaya nga. And they should submit themselves. Diba? Parang, eto na kami, sige, dapat submit na nila yung sarili nila sa mga otoridad para sign a waiver for bank accounts. Yeah. Willing naman si Jinggoy eh. Sabi niya, willing akong i-freeze yung whatever or i-open yung kanyang bank account. Go. Si Joel wala pang ganung pronouncement. Kasi itong mga contractors tsaka itong mga DPWH nagsasoli na ng kotse. Taka muna, eto nga pala, uminit ang ulo ko dyan. Nagsoli ng isang kotse, si Bryce Hernandez. Yung GMC. Kinakamayan ng... May comment ako dyan. Kinakamayan ng chairman. Kaya nga. Muntik na ako magmura. Si Magalong, buti hindi ko mamay, di ba? Gagalit. Galing kamayan eh. Masyadong matagal yung kamayan nila. Bakit ganon? May photo pa. Bakit kailangan photo? Ano, hero sila? Bakit nagnakaw ganon? Sila 1 trillion pesos? Nagbalik na isang kotse, hero na sila? Dapat pa nga ibalik. Dalawa pa, Ferrari at saka isa pang Lamborghini ay babalik. Dapat. It's very clear, niloloko tayo ng mga contractor, di ba? Lahat ng findings ni Senator Ping, inapprove today, bukas, inaward, 2 days later, binayaran 40%. And then tinanong ni Senator Lacson si Diskaya, ilan ba empleyado mo? Mga 30 to 50. 30 to 50? Ang dami niyong 203 billion pesos ang project mo. Dapat 1,000 tao mo, di ba? Sabay-sabay pa yung project na. I mean, it's obvious that this company doesn't exist to construct. It exists to collect money. Ayan, nakita nyo ba sila sa hearing kanina na akala mo parang inilalatag step by step kung paano daw ang mga bidding. Kunyari, whistleblower, nakakainis. Diba? Bakit biglang ganon? Kaya nga, nakakainis na Nakakainis na ang manood ng hearing kasi
Parang alam na naman natin lahat what they're doing and gaano ka-massive to. Yeah. Sabi ko nga, baka mapuno ang Senadong yan, Senate Blue. Kasi parati na lang, bawat hearing, patawag si ganon, padagdag, patawag na yung bangko, patawag na yung mga operators ng casino, patawag ang LTO. Ngayon nga, pati mga driver na nag-pick up ng cash. Patawag na lang. Yung mga driver, kailangan ng pati mga driver na nagdala ng cash. Alam mo, ang lawak. Sa Chari, may mahalaga rin namang function yung hearing. Blue Ribbon Committee hearing in terms of what they can legislate. I know I said that there's an element of it that's performative, but at the same time, kung may papalitan kang batas, kailangan mo rin naman talagang investigahan yung mga nangyayari. Like for instance, they have to change something in the budget process, hindi ba? Yeah. Kailangan nilang overhaul ng proseso nila sa paggawa ng budget, sa pagbusisi ng budget. Tapos kailangan din nilang bantayan ang bidding process ng DPWH at iba pang ahensya, hindi ba? So kailangan magkaroon ng changes doon. At marami pang iba. Itong the way money is disbursed. Bakit ganun hindi dapat ganyan ang pagbabayad sa kontraktor para sa mga proyekto? Hindi ba dapat cash? Cheque that's issued by the government through a government bank? I know, pero ang sinasabi ko lang, the money to the proponents, di ba? Exactly. There has to be changes in the implementation. Wala na nga akong word, kadiri. Kadiri kasuka is such a light word for what we're seeing. And nagpapasalamat din ako sa Senate Blue Ribbon kasi wala akong nakikitang resulta sa ICI. Imagine kung ICI lang ang nag-iimbestiga. Wala, hindi na. Imagine ninyo. Kaya mabuti siguro naloka na tayo. Si Senator Lacson to lead it. Puti na lang may Senate. Yung unang-una, yung 20% sa proponent. Bawal yun Unang-una. I know. Ang hirap i-regulate na bawal yun Alam ko yung ICI, they're still looking for their own spokesperson. They need one, I think di ba? Mukhang walang kasi yung una lang nilang pinuntahan yung sa Quezon City, di ba? Tapos ito pa lumabas na naransak pa yung kanilang mga sa DPWH, talagang puro hindi magandang walang simula nila kasi ang una nilang statement ay para sabihin na may naransak na opisina sa DPWH at diba yun ang una nila, hindi dapat nangyari yan. Tapos nakipagkamay siya kay Bryce Hernandez dahil sinoli yung kotse. Ano ba namang klaseng umpisa yan ng supposedly independent fact-finding commission? Kaya nga ang sigaw sa rally, ikulong. Korakot yan. Ikulong. So, kailan ikukulong? Yun yung sagot. Nakakulong na nga sa Senate, yung 4. Na-contempt nga di ba? Kaya daw naipit na dahil wala para nagkaroon ng soul searching ba na? Dani, diba? Natatanda mo ba? Sino ba ang pinakamatagal na kinulong sa Senado? Hindi ko na maalala. Di ba pinakawalan pa si Bryce Hernandez? 12 hours. Napoles ba? Si Napoles? Yung ZBN, yung parang sa si Bert NTC. Gonzales yata National Security Council. Losada. June Losada. O si Ben Harloy whistleblower, di ba? Dun sa Napoles. Si Ben Harloy. June Losada ang pinakamatagal. June Losada yata. So, ang sigaw ng tao, kailan makukulong yung mga napapangalanang magnanakaw? Sino? Taldico? Hindi po makakulong. Hindi, mga senador. Kailangan may makulong. Yun yung hustisyang hinihingi sa EDSA. Yun ang babantayan natin. System natin, ang tagal bago ka makapagpakulong. May tanong ako, kanina kasi nabanggit sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, binanggit ni Senator Marcoleta na sinabi na, di ba first time kasi na pinangalanan si Saldico, di ba? By a witness. Alcantara.
Yes, kanina. But sinabi ni Senator Marcoleta na binanggit ni Diskaya si Congressman Romualdez. But I didn't hear that in the testimony of the Diskayas. In the first, nung nakaraan, meron na. Nabanggit. Narinig lang niya na yung pangalan binabanggit lagi. Oo, sinabing narinig niya na parang coach nga yun. So ano palagay ninyo ang end game nito? Saan mapupunta to? May mga ano ba? Highly speculative. Abangan sa news team. Abangan sa the news. Kailangan ng big fish. Kailangan may big fish na makulong talaga. Oo sabi nga ni Marcoleta. May makita ang taong bayan na ibabalik na pera. Na talagang malaking halagang pera ang maibalik sa National Treasury. Sabi nga ni Marcoleta, wag lang daw mga botete and sap-sap di ba? What will they do with Saldico? Missing na. Nawawala, wala daw sa Amerika. You know, it's not only the contractors and the senators involved. It's the entire government institution that is on trial because pag pinag-usapan nyo ang corruption, hindi lang naman DPWH tulad ng sinasabi natin. Correct. Anywhere you go in government, may corruption. So, ang taong bayan ngayon, nakita nyo naman yung Sunday, ang daming lumabas. So, ang tao medyo napupuno na. And where is this going? Tinatanong mo, Chari, kanina. We don't know because we're in a parang metamorphosis, di ba? This has never happened before. Iba kasi yung EDSA Yung EDSA si Marcos yun And this is systemic because this is against corruption. Pero may mga nagsasabi, ayoko sumali dyan, wala naman mangyayari. Yung sa rally, maraming ganon na, ayoko na, wala naman nangyayari, ganyan na naman, EDSA na naman. Kasi if you stay quiet, the more na parang silence daw is This is not just about politics. This is a gut issue because every Filipino pays taxes. Yes. At lahat tayo ay nanakawan. Hindi ng pakiramdam ng lahat. At lahat tayo nasalanta ng baha. Yun yung equalizing factor doon. Lahat tayo nagsasuffer sa baha. Tsaka masyado na tayo nasanay na ito lang ang binibigay sa atin. Okay na yon. Kaya tayo, ang nangyari sa atin, we scrounge around for our own livelihood. Bahala na tayo sa buhay natin. Kanya-kanya nangyari sa Pilipino Kaya we're so possessive about our position in life, in traffic, in anywhere, in line. Survival May nakikita ba rin kayong dapat baguhin sa campaigning, sa mga campaign laws? The more that we should ngayon, hindi ba dapat tingnan din yan, campaign finance, the laws on campaigning, the campaign period, and at saka yung mga pinapayagan tumakbo. Kasama yan. Yung qualification ng tumatakbo, Jing. Yun ang dapat na i-screen na natin. Pag nakasuhan na, lalo ngayon, campaign these finance. people. We need new blood in politics. Hindi na 2028. Ang mga hindi membro ng dynasty dahil ang laki-laki ng gastos. Kaya nga, napakalaking pagbabago ang kailangan at ang tanong ko lang dyan, medyo mahirap yun. Hindi yun, even media, the news media, the entertainment media, they should do their part. Kasi, nabanggit natin ang campaign finance and reforms. Alam naman natin tuwing election season and campaign season, sino ang namamayagpag sa political advertisement? Matanong ko lang ang lahat. Hindi ba? Alam mo, dapat old faces at ngayon nalabas na hindi dapat palitan ng mga poll ads nila ay paano tayo nakakasiguro na lahat ng political advertisement ng mga nakaraan ay galing lahat sa legal na sources, hindi ba? Ganito na lang. Bakit hindi yung mga nagbibigay ng campaign funds,
ibigay sa mga media station to pay for airtime, and dapat lahat ng candidates should participate in debates and platform presentations. Dapat. So yung pera kinocontribute nila, yan ang hamon wala na ngayon, yun. pati sa media, because it's very attractive and it's a big source of revenue for television networks. Yeah. Political advertisements. Yes. But hindi Yeah, ba nagaling pala sa ano? contractor. isa rin yan sa mga pinopondohan ng sangkaterbang pera na maaaring gawin. Kaya nga team, gusto ko nga ipursu natin yung, sana nga mapasa yung anti-dynasty bill para to level the playing field, na kahit hindi kilala mga politiko nakakasali sa campaign at sa takbo, di ba, ng bagong mga 2028. Pero kasi as long as money is involved in campaigns, talo ka pa din Kaya hindi nga, ka dynasty. Kaya nga ito kay role natin na talagang to educate yung mga tao na, kasi at least pag wala na yung dynasty, kasi ngayon almost 132 families lang yata nagko-control ng atin na buong Pilipinas. Ibig sabihin, kung ile-level mo nga yung playing field na anybody can run at saka talaga naman competent, mas maganda, di ba? At least meron silang pagpipilian. Ang ko kasi, wala na sana itong mga nakaupo ngayon na mga present politicians. The likes of, sabihin ko na, sila Jinggoy, sila Bong Revilla, dapat hindi naman nanalo yung mga ganun, di ba? Di ba? Yung mga ganun in the future, election. Si Bong, The party list rule has to be amended. Ano ba yan? Na-hijack na mga contractors. Isa pa yan. Nakorrupt nila yung system na yan. Di ba? Sabi nga ni Cielo, yung party list, sila pa. Ako Bicol party list, sino ba yun? Di ba? Yung mga ganun, di ba? Hindi naman marginalized yun, di ba? Okay. Well, it was Marami pa. Dapat may part 2 ito, Jing, itong ating usapan tungkol dito. Kasi may part 2 tayo kasi may mangyayari pa naman ng problema, napakadaming dapat gawin. Kulang ang yung part 2 natin episode. Yung part 2 natin dapat solusyon pag-usapan natin. And, Sige. Homework assignment natin yan, Did we sound like we were ranting the whole time? Yes, but that's okay. Hindi, sabi natin ipasa ang freedom of information. Dapat magalit. Dapat talaga. Closing statement. Talaga yung political dynasties na yan. Campaign closing. Short gawa. Marami short closing statements from each. Short closing statements. Jing, go ahead. Your closing short statement. Short, Short? Alam mo, dapat marami talaga tayong dapat ding tingnan sa sarili natin. Kasi ang bawat Pilipino ay may bahagi rin sa nangyaring ito. Bakit kamo, di ba? Binoboto natin ang mga politiko, ang mga tao na hindi karapat-dapat sa posisyon. Karamihan sa atin, ang patakaran sa pagboto o ang pamantayan, the only standard is that, ay nakakatulong kasi ito sa amin, itong politician na ito, itong kandidato na ito ay nakakatulong. So, saan ba nanggagaling yung itinutulong nila? Yung mga ayuda nila na pinipilahan sa kung saan-saang barangay. So, ngayon, questionin ninyo yan. I think people now should know better. They should learn to select wisely and really think before they cast their ballots in the next election. Unahin po natin yung accountability kesa dun sa kung sino ang makakatulong at makakapagbigay sa inyo ng pambinyag o ng pangbili ng kung anuman o ng yung malalapitan ninyo, no? Isipin ho natin because accountability is essential to a public servant. Kapag yan ay marunong maging responsable sa budget, sa pera, sa kanyang posisyon, may takot sa Diyos, may takot na mangupit o magnakaw, makakasigurado kayong mapapagtiwalaan ninyo yan. At yan ang mga ganung mga taon dapat nating binoboto, hindi yung porket sikat o nakakatulong sa inyo o may perang binabayad para sa boto ninyo, yun na yung ginagawa, yun na yung nilalagay ninyong pangalan.
Marami pa po tayong dapat pag-aralan at mabuti naman nagising ang karamihan sa ating kababayan, milyon-milyon ang galit. Pagpatuloy niyo ho ang inyong galit dahil hindi tayo dapat bumigay, hindi tayo dapat tumigil sa pagbabantay kung saan napupunta ang buwis na pinaghihirapan nating lahat na ibayad sa gobyerno. Huwag po nating kalimutan, lahat ng tao dyan sa gobyerno ay pinapasweldo natin. Sila ang may utang na loob sa atin at sila ay may obligasyon na magserbisyo sa atin. Henry? Dagdag doon sa sinabi ni Jing. Yun nga, nagiging vicious cycle. Yung politiko, nagbababa ng pera tuwing eleksyon, ang botante tinatanggap kung sino pinakamalaki, yun ang kanilang binoboto, hindi nila alam na ginagamit lang sila at babalik doon sa politiko yung pera sa pamagitan ng kurakot, kahit ano mangyari, basta pagdadating ng eleksyon, basta magbababa lamang ng pera, tatanggapin ng botante, yun na naman, sila na naman, mangungurakot na naman. So ang tanong, paano natin ma-break itong cycle na ito? Sa anong paraan? Sa kasalukuyang proseso ba na napakabagal? Kasi nga, sabi natin, dapat may kulong. Gaano ba katagal bago magpakulong ng isang korap na politiko? Ang daming pera niyan, ang gagaling ng mga abogado niyan. So, yun siguro dapat pag-isipan. No? Tayo, bilang mamamayan, kung anong pag-iisip na, lalong-lalo na tuwing eleksyon, paano natin tanggapin ng mga politiko, paano natin iboto, at yung mga namumuno. Yung mga namumuno, pag sinabi ko namumuno, yung mga pinakamatataas, kasi nasa kanila talaga yung poder eh. Kung ayaw nila bigyan ng pera, downloadan, o ayaw nilang magkaroon ng insertions, kaya nila eh. Kaya ng Pangulo na i-check yan. Ang Pangulo naman ay kinakailangan makipagkonsyaba para sa lang political survival. Ay yung mga ganun ba? Cycle eh. Paikot-ikot na lamang yan. Hindi ko alam kung anong solusyon. Yung siguro dapat pag-usapan. Uy, may breaking news, Jing. May breaking news. Ano? May freeze order na daw sa assets ng mga na-mention kanina sa Senado. Paki-check ang inyong mga news feeds. Freeze asset? Okay. Nino. Asset Nino. Sana may naiwan pa. Paano nila i-freeze ang cash? Dito tanong ko eh. Lalagay mo sa freezer. Pinapa-declare ang salin. Pinapa-freeze ang bank account. Wala naman dun yung pera eh. Kaya nga cold cash ang tawag, di ba? Cash yung mga pinagnanakaw eh. Paano babawiin yung cash? Okay, Ses, your turn. Ready yung mga bahay. I defer to the three of you. Kayo na. Sige, Danny. Ako, maikli lang. Basta sabi ko, wag lang tayong tumigil dun sa social media. Ituloy natin yung galit, yung puot. At saka sana na nga, sa 2028, we have to choose talaga the right leaders na. Tingin ko, tapos na yung panahon din natin, yung mga Gen Z na ang pipili ng bagong leader, the likes of mga Vico Soto or whoever, no? Pero ayoko na itong mga old na mga politiko na nandiyan pa rin. Kasi they have always been part nung maruming sistema ng politika. Kaya nga tayo umabot sa ganito. Sana at least, yun na nga, yung ma-open itong mga FOI, itong mga, let's say, yung mga bank secrecy law. Tapos yung SALN, i-open kasi alam kong ombudsman din nila ino-open yan di ba? Pero ngayon i-open para at least malaman kung saan napupunta yung mga deposito. Yun lang. Chari. Ako ganun din, i-digitize ang lahat ng government transactions para kita mo blockchain. Agad. Oo, blockchain. Tapos bakit? Dinadaya rin naman, di naman yun ang mga naboto nadaya rin sa eleksyon Kaya gusto kong puntahan yung COMELEC at tingnan yung sistema din talaga dahil yung mga tao din doon questionable sa akin. So umpisa pa lang sa election pa lang, tingnan na yung COMELEC na yan. Ako naman po, gusto kong magpasalamat doon sa mga nagko-comment sa the news team sa YouTube. Thank you for your messages. Napaka-heartwarming po ng messages nyo. And
We will always try to live up to your expectations and the way you look at the news team. Kaya naman ho kami nagsama-sama dahil feeling namin lahat, di pa tapos ang trabaho namin. Kaya nandito pa kami lahat. Kaya si Chari laging galit. Diba? Napansin niyo ba? Oo eh. Nagalit ngayon, nadamay kami ni Henry sa galit ni Chari. Mas galit pa yata kami. Nakakagalit talaga. Nakakagalit. Sabi nung, bakit? Sabi nung kaibigan ko, bakit si Chari laging galit? Sabi ko simula nung nakilala ko yung galit na yun. Galit. Kasi walang nangyayari. Chari is very passionate and emphatic, especially when you talk about the Philippines. Corruption, as I said, is very personal. He was the only one nasa EDSA, tama ba? Siya. Mauna na ho kami. EDSA nung Sunday. Justisya, humahanap ako. Mauna na ho kami sa susunod na episode ng The News Team. Ako po si Jing. Salamat po ulit. Share. Di ba? Share hit like. Hit like. Don't forget. Don't forget to share, like, and subscribe. Lagi ko nakakalimutan. Huwag niyong makalimutan. Di bali nga makalimutan ko, huwag lang kayo. Bye.